Hello guys, welcome to Fix Up. So here we are guys, meron tayong for today guys. Isang MSI GeForce RTX 3070 na Ventus. So ang complaint ng customer dito guys, sabi niya through Messenger, it was fine until recently the PC would not boot up pag nakasaksak ang mismong GPU. No lights, no movement from the phone, kahit small nuggets, nothings. Pero pag nakatanggal naman na ang GPU, kaya na mag-turn on ng PC. Tapos, I use my old 1080 card, gumana kahit nakasalpak sa PCIe. Previously, I used the 3070. Okay? So, hindi natin to iti-test guys sa ating PC. Malamang di talaga ito mag-display, hindi mo pa power on. So, try natin kagad i-check through resistance. Okay? Let's go guys! Okay, checking tayo. So, maingay konti guys kasi sa ano ngayon, Sunday. Maraming nagbibideo ako sa labas. Nag-enjoy sila. Okay, first, same as we do, i-check natin yung 12 volts natin. Yung 12 volts natin sa PCIe. Naka-ohms reading tayo guys. Okay, ang taas yung reading niya. 46 point something kilo ohms. Okay, yung kanyang 3.3. 1, 2, 3, 4. Okay, good. Nasa at least. Okay. Nawala yung ating reading. At least nasa kilo ohms something siya. Mataas naman yung reading niya guys. So, hindi lang siya stable. Okay. Okay, anyway. Hindi naman siya shorted. Check natin guys yung kanyang 12 volt 8 pins na external. Okay, good. Nasa 5 or 6 kilo ohm something. Okay. Yung isang 8 pins, check natin. Okay, good. So, yun guys. May shorted tayo dito. Yung isang 8 pin natin, shorted to ground. Mababa yung resistance niya. Try natin mag diode mode. Yan. Napakababa ng resistance niya guys. Straight to ground. Itong isang 8 pin, yung first 8 pin niya na external power na 12 volts ay good naman. Yung pangalawa, yun lang. Shorted tayo. Okay, check natin guys. Very obvious, may shorted tayo. Tama yung sabi ng ating customer. Hindi nagpa-power on talaga kapag may shorted ang isang GPU. Hindi magpa-power ang isang PC. Okay? Okay guys. Okay guys, try natin mag-check. Check natin sa microscope. Physical checking muna tayo. Okay. Okay, ito siguro, ito guys, ito yung ating 5 volts. 5 volts to. Okay. May buhok pa. May buhok. Okay. Ito guys yung ating memory. Hindi ako sure mukha naman, wala naman problema rito. Ito yung nakita natin guys na
8-pin na external 12 volts natin. Ito yung kanyang coil, ito yung kanyang coil, ito yung kanyang fuse. Okay, wala naman. Wala tayong nakita dito, guys. Okay, try natin linisan muna. Okay. Okay guys, try muna natin linisan. Okay, try natin mag-resistance checking guys. Okay. Okay. 4.7, 4.9 kilo ohms. Ito ay 1.5 something kilo ohms. Okay, 0.8, 0.3, 0.008.4 kilo ohms na bakababa nito. Okay. Okay. For 4.5 point something kilo ohms. Okay, good. Ito naging shorted natin. 0.1. 0.3. Okay. 0 point something kilo ohms to guys. Ito talaga dito tayo mag-concentrate. Yun no, 0.1.3 ohms. Shorted to. Ganito kasi mechanism yan guys. Hindi ako sure So, try natin i-explain sa inyo. Ito shorted to, ang pinoprovide nito, yung ating power phase management. Ito yun. Pero hindi yan, dahil dalawa yung ating pin, ibig sabihin, hati sila. Ito, kung nandito sa side na to, sa kaliwa, ibig sabihin, ang pinoprovide nito sa taas, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi, 1. Sama natin to. Itong walang laman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sila. Ang pinoprovide nito, itong shorted na to, ay itong sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Mula rito. Mula sa kalahating yan, ang pinoprovide niya yan. Ito yung shorted. Sa baba, okay naman. Good naman. Kasi may reading tayo. Dito, may reading naman tayo. Maganda yung reading natin dito. Kilo ohms. Yan, nasa 4 point something kilo ohms. 5 point something. Okay. Okay. Anong gagawin natin ngayon, guys? Ito na natin i-check isa-isa. Itong 5 MOSFET na sa taas. Check natin to. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil, isa dyan shorted or meron dyan shorted na capacitor. Tulad dito. Ito yung shorted natin. May capacitor dito. Tulad dito, may mga capacitor na maliliit. 1, 2, 3, 4. Check natin yan. Sa likod din. Ito rin, may capacitor yan. Connected yan sa likod. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan o. Check natin isa-isa yan. Okay guys. Doon tayo sa microscope. Bago tayo mag-continue guys sa checking natin sa microscope, pakita ko lang sa inyo. So, ito yung ating board view ng ating PCB board ng ating GPU chip. Yan. Ito yan.
Kung makikita nyo, pareho po yan. Ito yung CPU chip, ito yun. Ito yung power pace management, ito po yun. Itong pin na to, yung 8 pin na dalawa, ito po yan. Tapos itong dalawang coil, ito po yan. At ito. Pakita ko lang sa inyo guys kung saan kumo-connect itong shorted na to. Remember, shorted po ito. 'Di ba? Ito yung shorted. Papunta dito sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, ito. May board view pala ako nito. Check natin. I-click ko yung coil. Ayan. Ito yung coil. Ayan. So, kinlik ko to. Ito yan. Itong side na yan. Yung kinlik ko yan. Yung makikita nyo, ito yan. Yung pula, ito yan. Ngayon, makikita nyo, may ibang nagkaroon ng kulay na yellow rito. Tama ko, 5, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yan. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Ibig sabihin, ang kinoconnect nito guys, ay iisa lang. Iisa lang ang kinoconnect niya. Yan. Itong 5 to. Ang kinoconnect niya ay itong mga dilaw na to ay isang voltage in. Yan po. Yan. 12 volts po ang pumapasok yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ano bang sa likod niyan? Pakita ko. Ayan. Ito yung likod niya. Ito naman yan. Ito naman yan. Makikita nyo may mga capacitor yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yan sila. Ito yan. So, i-check natin yan from top to bottom kung alin dyan yung shorted. Pero, makikita natin parang pare-pareho ang kanilang reading dyan. Kasi bakit? Magkakasama sila sa isang pad. Yan o. Yan, magkasama sila sa isang pad. Compare dito sa pad na to, sa ilalim, magkakahiwalay sila. Di ba? Magkakahiwalay yung power source nila. Okay? So, try natin i-check using ating microscope. Isa-isahin natin to, mag-isolate tayo. Okay? Okay guys. Pasensya na dahil may sipon ako. Kaya iba-iba ang boses ko. Ito yung tinutukoy ko kanina ng 5 MOSFET na connected dun sa shorted natin sa 8 pin sa kaliwa. Ay kanan. 1, 2, 3, 4, 5. So hanggang dito. Sa U5. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. I-check natin guys yung 12 volts niya. Ito, remember, ito yung kulay dilaw kanina na connected doon sa ating 12 volts. Check natin. Mapapansin natin, sa multimeter, naka-ohms reading tayo. 14.5. Okay. Pare-pareho yung reading niya. Mula dito sa U5. Yan o. Sa U5. Yan. 14.5 lahat. Kasi, iisa lang ang reading niya. So, hindi tayo gano'n makakapag-isolate dito dahil isa lang yung kanyang connection papunta sa 12 volts. Pare-pareho yung reading niya. Pero makikita niyo dito sa U6, U7, U8 hanggang U9, yan, iba-ibang reading yan. Mas mataas ang reading niya kasi hindi siya shorted. Makikita nyo. Umaabot siya ng kilo ohms. Dapat nasa kilo ohm at least ang kanyang reading. Oh. Diba? Kasi 12 volts to eh. Okay? Oh. Diba? Mataas yung reading niya. Okay, then, madaling salita, mula rito sa U6 pababa hanggang sa U9, U10, hanggang U10, dito U10, ito, ay good yung kanyang MOSFET. Mula naman dito sa U5, ito 1, 2, 3, 4. Itong 4 na MOSFET na to ay may problema, shorted siya. Pansin nyo? So, okay. Kailangan natin ngayon gagawin natin guys para hindi lumobo itong mga capacitor dahil tatanggalin natin ito isa-isa hanggang makita natin na wala nang shorted niya. Mag-isolate tayo isa-isa.
baklas, balik, baklas, balik, baklas, balik, baklas, balik, hanggang wala na yung shorted niya. Alin dyan sa apat ang shorted? Ngayon, tatanggalin lang natin itong capacitor. I-off the cam ko na lang guys kasi masyadong mahaba yan. Okay? Tinanggalan natin yung apat na capacitor. 1, 2, 3, 4. Yan po sila. Ito yung i-isolate natin. 1, 2, 3, 4. Apat na MOSFET. Okay? Okay guys, ulit natin tanggalin itong nasa taas. Tigas nito ah. Ingatan natin to, baka mapulit yung pad. Dalawang beses na yan! Dito, natanggal na nga ito. Pangit na may problema. Okay. Tigas na guys. Check tayo. Dahil yung sabi ko step by step, mag-check tayo na. Check natin kung wala na yung shorted niya. Saladong pa rin. 14.9. 14.8. So wala pa rin. Try natin tanggalin to. Shorted pa rin siya. Guys, nagtigas nito eh. Ito, hirap matanggal oh. Yung pangalawa. Okay, try natin ulit. Pahinga natin sandali. Baka lumobo yung board eh. Tigas niya, my God. Hindi ko yung problema natin guys. Okay, check tayo guys. Hindi ko lang yung ground. Tingnan natin kung meron pa tayong short. Okay. Okay, nawala na. Kilo ohms na yung reading natin guys. Oh. Kilo ohms na yung reading. Sa kabila.
So, kilo ohms na reading. Possible guys, ito talaga may problema, yung pangalawa. Ito. Medyo madugo dahil gawa ng nag-worry ako baka napulit yung pan. Ito yung capacitor. Sunog oh. Sunog sa loob eh. Kaya siya dumikit na ron sa pad eh. Ito, napunit. Sana ito lang napunit. Hindi ito. Okay. Dinisan ko lang guys ha. At least wala na tayong shortage. Yun na siya. So, ito may problema tayo guys. Mukhang nakikita ko na yung problema dito. Nakita nyo ba to? Tabi mo na natin ito. Ito. Mukhang mayroon pa naman siyang connection. Iisa lang naman kasi ito eh. Pero linisan pa rin natin. Ito, mapapansin mo, iisang pad lang naman yan. Balik na natin yung mga MOSFET and try natin i-test, pati yung mga capacitor, balik na natin. Okay, napalitan na natin yung shorted na MOSFET. Naibalik na rin natin yung electrolytic na capacitor. Nalinisan na rin natin siya, guys. So, gagawin natin ngayon, i-test na natin siya, hoping na sana mag-display. Okay, popost ko lang guys ha. Try natin i-check. Tingnan natin kung mag-display. Ayun. Display na siya. Yun, display. Okay, loading na yung Windows niya guys. Yung ating GPU. Tama. Baka may problema tayo kagad ah. Ayan guys, nag-display na siya pero may problem na naman panibago. So yun guys, may konting glitches tayo, artifacts. Panibagong issue na naman after natin ma-work. So probably ang cause ng glitches na to or artifacts is memory error. Okay, try natin check guys.